Sa paghibalik sa team sa mga sundalo, mga pulis o mga kawani sa Kapitolyo din sa lalawigan sa Lanao del Norte, gikan na usab sa dakong Operation Tabang, ang rehabilitation sa danyos nga gibiyaan sa Bagyong Tino sa lungsod sa Liloan imang syudad sa Mandaue didto sa Cebu Province. Personal nga gipasalamatan ni Lanao del Norte Governor Khalid Maporo ang grupo sa Philippine National Police PNP, ihuman Armed Forces of the Philippines AFP, ihuman tanang mga naglangkob sa Operation Tabang ni adto Nobyembre 19 ngadto sa Nobyembre 25. Usa ka special nga program, recognition ceremony sa may meeting room A, Old Capitol Building, Pigkarangan Tubod, Lanao del Norte. Ang mga grupo ang mipahigayon sa mosobra usa ka semana nga clearing operation sa mga lugar nga grabing naapektuhan sa Bagyong Tino. Gipahayag pa sa batan ang gobernador nga bisan pa man og dili kabahin silang mandato ang himo ang clearing operation didto sa Cebu, apan lang gipakita nga andam silang mosuong sa lisod ug bugat nga trabaho aron makatabang. Dili lamang yan ang Operation Tabang, apan ang pagbungkal sa lapok o mga basura aron malimpyo ang mga kalye, ma-repair ang kalsada ug bisan tulay ug installation sa linya sa kuryente. We were really hoping and praying for your safe return back to our province. But I'd like to also acknowledge not only our PNP that are there, but also our AFP, and also for us in the capital, the members of the PEO and the other branches, other departments. Dahil ang ginawa ninyo dyan sa Cebu is beyond your mandate here sa lalawigan ng Lanao del Norte. This was a call on my part as the local chief executive of the province who felt that we have been spared by natural calamity and disasters, and with the damage done in Cebu, may earthquake sila, tapos after that may Typhoon Tinio, nabaha sila. I felt that we have to do our part as Filipinos. Nasarang tulo kahigayon nga mihimo sa Operation Tabang ang Lanao del Norte. Una sa mga nabiktima sa linog sa Cebu ug Davao. Usab og uhay lang nga baha didto sa Cebu. Din kini nga matang sa mga nakasinatian, 11 na sa clearing operation ang naghatag sa team sa daghang pagtulunan nga ma-apply o gamit kaayo dinhi sa Lanao del Norte kung ugaling adunay susamang katalagman. Wala lamang makita ang andam nga team nga pwede mo responde sa panahon sa kalamidad. Apan nakita usab sa probinsyal nga kagamhanan ang maangay pang palambuon pag-abot sa disaster or clearing operation. Secondly, also I also wanted to make sure that should anything bad happen to our province, we have the people that we need, the team that we need that can respond for our constituents here in Lanao del Norte. And I'm very proud and happy that we have a very strong PNP and a very reliable AFP here in the province of Lanao del Norte. So kung may kailangan namin dito, with the leadership of our PD SUA, and also our BATCOMs and brigade commanders, I'm sure we can respond promptly. So salamat kayo for showing me that you will always be there in our time of need. Sa malampuso na usag ng Operation Tabang sa Lanao del Norte, dili buot sa gobernador nga ipasigarbo kini. Sanglit dili man kini ang panahon alang sa pagpahinambog diha sa social media. Apan mismo ang katawhan ang nakakita sa sinserong tabang, rason nga miani kini og pagpasalamat og pagdayeg dili lamang sa taga Cebu, apan mismong sa taga Lanao del Norte. On the part of the PEO and the members of the provincial government, your hard work and your sacrifice dahil lumabas kayo sa probinsya will not go unnoticed. Daghan salamat kayo. You have shown me, your provincial governor, that you are willing to go the extra mile kung kailangan. Si Provincial Administrator Lyndon Calica, kinsa mo ang nanguna sa team sa Operation Tabang dito sa Cebu, mapasalamaton usab sa mga kawani nga voluntaryong mipaambit sa ilang kusog, panahon ug hanas aron lamang mahimo ang ilang tinguha nga pagtabang sa mga nabahaan. Pasalamat na si Gob in behalf for volunteering to go to Cebu. We did not expect that you will be allowed by your respected
commanders, especially the Philippine Army, no? Medyo nag-uulmi pag-ingon nga dugay kayo sila na-approve, but when they were approved, they really asked na pwede ba makaapas. So si Army Gov, one day, humabol sila because they were only approved by OCD. Because for the AFP, lain ang proseso nila when it comes to disaster response, no? But nevertheless, OCD 10 approved for the second MEC to be with the team Operation Tabang to Cebu. No? And again, daghan kayong salamat, no? I knew when we arrived there, accommodation is not easy. We expect that would happen, but I did not expect na the mere amenities are not. Bunga nga panghinaot nga sa positibo nga impact sa ilang himo, magpadayon ang pagdala sa maayong ngalan sa Lanao del Norte. Nasar nga napili sa Lanao del Norte, Operation Tabang ang Liloan, Cebu ug Mandaue City. Sanlit kini ang mas labing naapektuhan, subay usab sa recommendation sa provincial government sa Cebu. Si retired Police Colonel Arnold Lau, hepe sa Provincial Civil Security Unit kung PCSU, mibutyag nga nagpahigayon sila sa clearing operations sa mga dalan nga napuno sa lapok, mga tulay nga lisod agian o mga basura diya sa mga kalye, gamit ang mga heavy equipments nga gikan sa provincial government. Alang kang retired Colonel Lau, gabisan pa man sa kakapoy nga ilang nasinati, apan malipayon sila nga nakatabang. So sa among first day, second day, o third day, no, since ang among purpose ito is for the operations Tabang, clearing operations, no. Bali ang among first day nga trabaho o second day is more on clearing sa mga dalans, no, mga bridges, mga tulays para maagian sa mga tao nga moagi, no. Particularly sa mga kalye-kalye o kanto-kanto wherein ang mga basura is galisod na, dili na kaya sa LGU nga ikulikta nga almost 2 weeks na nakatambak dito. So ang atong mga heavy equipments nga gidala sir, so nagdamit yung ayod So yes, bali dako kay tabang atong heavy equipments. In fact, bali na-impress sila no nga inana day ka complete ang logistics sa provincial government. But in fact, sa total good nga amo ang gidala nga mga heavy equipments, we have 9 dump trucks, 2 ka backhoes, gamay dako, then we have also bulldozer. So dako kayong tabang ang ato ang mga ekipong pag clearing operation, labi na paghakot sa basura, pag-clear sa mga kanal-kanal o sa mga dalan nga dili pwede magbiya. Wala pa ilain nga naghimo og clearing operation to sir? Actually, sa among pagkabalo, naay ginagmay pero dili gid kaya, no? Kay sila almost ang ilang kwan na overwhelmed sila sa impact sa magnitude sa bagyo. So sila almost apektado pod apil, so murag kulang yun or naagi kakulang mo ng ilaang mga equipment. Si Second Lieutenant Carl Bernard Marasigan sa 2nd Mechanized Brigade sa Philippine Army, mapasigarbuhon nga nanguna sa ilang grupo sa mga kasundaluhan nga mihimo og clearing operation. Operasyon nga walay gamiti og armas, apan operasyon gamit ang pala aron makatabang nga malimpyo ang lugar nga gibahaan. Yes ma'am, ako itong nag-lead sa platoon sa Philippine Army regarding dito sa nasalanta nga mga bagyo. Actually, una-una pag abot na mo, nagpasalamat kay coordinated po ang katong mga kwan, coordinated ang province. So pag-abot na mo gikag-Oslo, sundo dahil nila and Naulahi mo sir, no? Ulahi mi, pero dire-diretso gid no ang flow na mo and wala nila gipasagdahan. Labi na sa pulis, nagpasalamat kami sa pulis po kay sila tong nag-clear sa way para makadiretso din mi sa kwan, makadiretso din mi dito sa site. And pag-abot na mo dito sa site, expected na gid mo nga ingato din ang mahitabo during sa pag-asikaso na mo dito sa pagtabang na mo dito sa barangay na to. It's very challenging, labi na nga kanang mga lapok na baga na kaayo. Dili gid siya kaya gyud nga kanang dili gid siya kaya sa mga ordinary tools. And pasalamat gyud mi kay si provinces nag-provide pod siya og kanang heavy equipments gyud. So overall, nabuhat gyud ang momong duty gyud. Mga tambal, particularly tambal para dili mi makuan og kanang leptospirosis. And butas, tanang gihatag sa mga para ma-provide ang mga duties. First time na ako nga ingani nga mission. And I am proud to lead my men na mag-asikaso dito sa Cebu gyud ingato.
It's operation other than war. Dili siya nga kanang usual nga war. But it's operation other than war. And I'm very proud to lead my personnel in front of the field. Samtang mga pulis gipaunahan ni Police Major Pidda Kumunog, team leader sa 1st Provincial Mobile Force Company PMFC. Gibutyag sa assistant leader ni ini nga nalipay sila nga makatabang sa kahimtang sa mga nabahaan sa Cebu tungod kay ila gayud nga nasaksihan ang grabing kalisod sa mga sitwasyon ni ini. Okay, so sir, ikaw nag-lead sa team sa Police Provincial Office nga miadto sa Cebu, sir. So, pila mo kabuk, sir? Sa PNP, 32 mega personnel. Lead by Police Major Esmeraldo Labi and Police Major Kumunog. So, kumusta man yung experience dito, sir? So far, nabatik yun na mo na hindi namin mabahaan sa mga tragedya na nakita ko sa mga katauhan na grabe ang nilang kalipay pag-abot na mo. Kini si Betzer Dablo Mabuang. Alang sa DXNE Radio Kalambuan, News Update.